Ang ating mungkahi po sa ating gobyerno ay i-regulate ang mga transport network company. Handa pa naman tiisin ng mga Transport Network Vehicle Service drivers ang tumataas na halaga ng gasolina kung hindi sana masyadong malaki ang kinukuhang porsyento ng mga transport network company sa kanilang kita. Ayon sa presidente ng grupong Laban TNVS na si Jun De Leon, makakayanan pa sana umanong balikati ng ilan sa kanila ang lumalaking gastusin sa pamamasada kung ibababa lang ng kumpanya ang kanilang hinihinging komisyon. Kaya panawagan nila sa pamahalaan, tulungan silang maibaba ito. May mga transport network company po na 20% hanggang 30% ang kinukuha nila sa mga driver. Kung ito po ay papatupad at i-regulate ng ating gobyerno o ng LTFRB, kung sino man sa ngayon ng gobyerno, yung mga TNC na kinukuha sa mga driver, kung gagawin nilang 10% lang hanggang 12%, ay malaki pong tulong ito kahit walang dagdag pamasahe. Sa kasalukuyan, ang mga TNC ang nagtatakda ng komisyon na kanilang kukunin sa mga TNVS drivers. Ayon pa kay De Leon, may ilang TNVS drivers ang tumigil na umano sa pamamasada dahil sa mahal ng gasolina. Anya, bago pa man ang naudlot na fare increase, marami ng namamasada ang nagbalik ng susi sa kanilang mga operator. Ito ay dahil nauuwi lamang sa pagkalugi ang mga ito dahil sa laki ng gastos sa araw-araw na pamamasada. Isipin nyo po, napakahabang oras, 300 piso lang at 500 piso lang ang kanilang naiuwi. Mas mababa pa sa minimum wage. Kaya minamabuti na lang nila na lumipat muna at ng trabaho at dun sa fix na sweldo kesa sumugal sa biyahe. Sinabi naman nila sa atin na kapag ang umupa na ang gera at bumaba na ulit ang gasolina, sila naman po ay babalik para magserbisyo ulit sa ating mga kababayan. Sagot naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation, kasama na ito sa kanilang pinag-aaralan ngayon. Yan nga ang ating kasama sa legal review natin yan, no? Ang pag-control ng mga komisyon. We have sought the legal advice ng OSG para lang pag gumalaw po ang LTFRB at it will be recommend also to DOTR, overdue kami legally. Kasi alam niyo naman, yung under our constitution, we have to respect free market system. No? But at the same time, pag umaabuso, gusto rin namin pumasok. Ipa-follow up lang namin yung aming legal opinion, pero handa ko kaming makialam dyan. Oras na sabihin sa amin ng OSG na pwede. I think ang cardinal rule naman dyan, no, kahit na wala pang specific law no, addressing this issue. But once, if the public interest is threatened, the government must step in. Yun naman po yan. Now, kapag yan talaga ay sinasabi natin unreasonable, unconscionable, yung talagang ginagawa nila, yung mga pagtaas ng commission, pati na rin sa mga pagtaas ng mga pamasahe, at sa tingin talaga natin is morally shocking na, no? Then the government can always step in. Then LTFRB can always step in po. Nitong nakaraang linggo, nag-anunsyo na ang ilang ride-hailing app ng kani-kaniyang mga hakbang upang matulungan ang kanilang mga driver sa tumataas na halaga ng produktong petrolyo. Ayon sa Grab, InDrive at MoveIt, maaaring makakuha ng fuel discount ang kanilang mga driver sa ilang partner gas stations sa buong bansa. Bukod pa umano ito sa commission rebates incentive. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.